Ang sinasabi natong si Kiko Barsaga, wala naman daw na ipakulong na magnanakaw si Marcos Jr., si PBBM. At least daw, etong si Digong, nung panahon daw ni Duterte, takot ang mga drug lord kay Duterte or takot ang mga drug lord. Takot daw ang mga drug pushers. Takot din ba ang mga drug users? Yun ang titignan natin. Natural lamang na ipagtanggol nyo ang kauri nyo, Kiko Barsaga. Mukhang ganyan na ganyan din ang nangyayari doon sa isa pang batang kongresista na patungo sa pagtatanggol ng mga Duterte. Para nga sila ay makapwesto sa mataas na posisyon sa mga susunod na pagkakataon. Ganyan din ata ito si Kiko Barsaga. Pero yun nga, mukhang you are out, Kiko Barsaga, kasi merong isang bagong in naman ngayon, yung taga Batangas. Paano kung eto taga Batangas ay makasuhan? Marami daw na posibleng kaso ang ihain laban sa batang kongresista ng Batangas. Tignan natin. Paano kung siya naman ay maging out? O di maghahanap na naman kayo ng isang bata rin na politiko para nga naman mahikayat at mapaniwala ninyo ang mga kabataan, mga Pinoys na kabataan. Ganyan ang sistema ng kaisipan na itong mga ito. Ano daw? Takot daw. Takot daw kay Digong. Takot daw kay Digong ang mga drug lord noong panahon nga ni Duterte. Ang sinasabi ng mga kababayan natin ay kakaiba. Kasi ang sabi, walang natakot na drug user at pusher noong panahon ni Duterte. Kung talagang natakot ang mga user at pusher, bakit walang tigil ang pagpapapatay ng mga pulis na user at pusher daw na nanlaban? Kung talagang natakot, edi sana walang ganong kalawak, kalaking patayan na nangyari. May punto, di ba? O ang sinasabi pa ng isa, ngayon sila matakot dahil pinakamalaking drug lord ay nakakulong na. Ngayon daw natatakot yung mga drug lord, yung mga drug pushers na yan. Dahil ang totoo, yung kanilang Panginoon at pinakamalaking drug lord nga ay nakakulong na. Sino ba yung nakakulong? O di ba si Digong?